Meg? Yes, Kamusta na? okay naman kayo. Ito, Under the parang weather? si Snow na pumayat. Ay, Mamaya hopefully makahabol. Si ating partner, Snow Badwa. Samantalang mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-29 ng Mayo taong 2013. Simula po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. At samahan nyo kami sa susunod na isang oras dito sa inyong alternatibong. Sa hapon, ako po ang kapalit pansamantala ni Snow Badwa, Dennis Principe. Sa amin kayo ang masusunod sa mga balita. Dahil alam namin kahit sa dyaryo, ito ang inyong unang binubuklag. Ako naman si Meg Siozo. At ito ang PTV Sports. Ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Pinoy, WBC minimum weight top contender Denver, the excitement Coelho. Doble kahit sa ensayo para sa title challenge kontra Chinese champion Xiong Zhaozhong sa susunod na buwan. San Miguel Beer, Philippines. Binawi ang home court advantage sa best of 5 semifinal series nila ng Rev Thailand Slammers sa 4th ASEAN Basketball League o ABL Championship. Real German striker Mike Ott, pinupuntirya ng Philippine Ascals football team. Cycling competition sa 2013 Philippine National Games. Dinomina ng mga riders ng Team LBC. Eastern Conference Championship Series ng defending NBA title holder Miami Heat at Indiana Pacers. Tabla na sa tig-2 panalo. At world number 1 Novak Djokovic pagtugi sa kanyang kauna-unahang titulo sa men's singles ng French Tennis Open. Yan ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nagbumusok na balita narito na. Sa boxing, doble kayod sa ensayong si Pinoy minimum weight top contender Denver the excitement Coelho para sa kanyang pinapangarap na title shot. Tatangkayin ng 25 anyos sa Iloilo Pride na maagaw ang korona ng Chinese champion Xiong Zhaozhong sa kanilang title showdown na mangyayari sa Dubai sa susunod na buwan. Ang kabuang detalye ihahatid ng ating PTV Sports Senior Correspondent, yours truly. Patuloy ang pagtaas ng antas ng ensayo ni Pinoy WBC minimum weight top contender Denver Coelho. Ito'y para sa kanyang mandatory title challenge kontra Chinese champion Xiong Zhaozhong sa Hunyo 28 sa Dubai. Galing sa injury sa balikat, tila hindi iniinda ng 25 anyos na kabatuan Iloilo puncher ang lahat ng mga mabibigat na drills na ipinapatupad ng kanyang trainer at manager na si Aljo Haro. Kwento ni Haro, bagamat sumalang sa therapy ng ilang linggo, hindi pa rin bumababa ang kondisyon ni. So ngayon, okay na naman. By next week, ay tatakain ng mga heavy sparring namin. Sa katunayan, ibinibitaw na ni Haro sa hanggang 8 rounds ang sparring ni Coelho upang matiyak ang kahandaan sa araw ng bakbakan. Ipinagmalaki rin ni Haro na nakatuon ng gusto ang atensyon ni Coelho sa paparating na title challenge na ipinagkain sa kanila ng mga previous WBC 105-pound champions. Wala naman silang magawa dahil binibigyan ko na rin sila ng ultimatum eh. Dahil sa kanyang taglay na knockout power at lightning speed, marami ang nagsasabi na kayang-kayang agawin ni Coelho ang korona ng mas maliit na si Xiong. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, dahil sa napabalitang pagre-relax sa ensayo sa kanyang nakalipas sa 2 laban, umaapila ngayon ang mayorya ng mga Pinoy fans kay Manny Pacquiao na magsipag ng gusto sa training camp para sa kanyang comeback fight kontra American slugger Brandon Rios sa buwan ng Nobyembre. Naikasa ang salpukan ng 2 ring gladiators matapos sa tanggihan ni Mexican counterpuncher Juan Manuel Marquez ang 5th battle kontra. Narito ang report ni Ms. Cristabel De Leon. Bagamat malayo pa ang comeback fight ni Manny Pacquiao kontra American Brandon Rios, ngayon pa lamang ay nananalangin na ang mayorya ng mga fans na sana'y manumbalik ang dating deadly form ng Pinoy boxer of the decade. Nag-ikot ang PTV Sports sa mga lansangan upang alamin ang pulso ng publiko at karamihan sa aming mga nakausap ay hinihikayat si Pacquiao na magdoble kayod sa pag-ensayo. Ano po kaya magandang gawin ni Pacquiao para makabawi sa laro? Di mag-practice siya. Tingin ko kailangan usahin niya pag-ensayo niya. Pag usahin niya mabuti, malamang
Makabawi rin yun. Dagdagan niyo yung training niya, tapos magdasal, yung lagi niyang ginagawa. Ang mamang ito naman na aminadong isang big fan ni Pacman, hindi tinanggi na nawawala na siya ng gana na abangan ang susunod na laban ng Sarangani Congressman dahil sa paglaylay ng performance nito. Kasi dalawang laban niya, puro panalo, di ba? Tapos bandang huli, gano'n na, 2 beses talo siya. Kasi parang simula nung nagpalit siya ng Pero paliwanag ni nutritionist Nonoy Neri, bagamat subsob sa ensayo si Pacquiao, kailangan pa rin nilang magdagdag ng puwersa sa training camp para masiguro na magbabalik ang dating kondisyon ng Pinoy Ring Gladiator. Preparado at saka siya. Parang uhaw na. Siyempre, yung successive fights na talo, siguro babawi yan. Okay naman yung training, okay naman. Si Mother, napaka, siguro niya nun, kumpiyansa sa depensa, gano'n. Siguro depensa lang naman ang problema doon eh. Nawala yung parang, yung relax niya. Naniniwala si Neri na isang gutom at uhaw na Pacquiao ang makakasama sa training camp dahil na rin sa matinding kagustuhan ng Pinoy Southpaw na makabawi mula sa dalawang magkadikit na kabiguan noong 1 taon. Ang Pacquiao-Reyes Showdown ay idarao sa Venetian Hotel and Casino sa Macau sa Nobyembre 24. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa basketball, nabawi ng San Miguel Beer Philippines ang home court advantage sa semifinal ng 4th ASEAN Basketball League o ABL Championship. Ito ay matapos na dominahin nila ang host Rev Thailand Slammer 70-62 sa Game 3 upang hawakan ng 2-1 lead sa kanilang Best of 5 series. Si veteran center Asi Taulava ang tumayong top performer para sa Beermen sa kanyang 13 points at 6 rebounds. Pero hindi rin nagtuli sa pagbaon ng puntos para sa team sina Eric Meg at Chris Banchero. Hinawakan ng Leo Austria mentored team ang 21-point advantage sa halftime at mula dito ay hindi na nila binitawan ang liderato. Ang Game 4 ay muling idarao sa home court ng Rev Thailand Slammers bukas ng gabi. Sa PBA pa rin, kung si PBA Commissioner Chito Salud ang tatanungin, maliit na setback labang para sa Gilas Pilipinas ang pagkakaunsyame ng title defense sa 2013 William Jones Cup sa Taiwan. Ito'y dahil marami pang paraan upang makapaghanda ng husto ang Philippine Five. Para sa pagsabak sa importanteng FIBA Asia Men's Championship sa Agosto, nagbabalik ang aking sports partner Dennis Principe. Dapat ay tuluyan ng kalimutan ang Jones Cup at huwag nang gamitin itong issue na maaari lamang makasira sa preparasyon ng Team Pilipinas sa darating na FIBA Asia Championship sa Agosto. Ito ang inihayag ni PBA Commissioner Chito Salud na naniniwala pa din na may sapat pang panahon at diskarte upang maimolde ang Team Pilipinas na maging isang fighting squad. Ayon kay Salud, maaaring naging maganda pa ang pangyayaring hindi tayo imbitado sa Jones Cup dahil ang ibig sabihin nito ay ating masisilip ang kakayahan ng ating mga kalaban sa FIBA Asia. No use to anticipate, no use to speculate. Serves us no purpose other than to distract us from the real goal, which is to prepare this Gilas team for FIBA Asia. Now, without Jones Cup, what do we do now? There are other ways of doing it, of preparing this team. So, let's do that. Sinabi pa ni Salud na mas marami pang naibungang maganda ang partnership ng PBA at samahang basketball ng Pilipinas na sapat na para ituring na maliit na setback lamang ang hindi pagsali sa Jones Cup. And I really thought then and I think now that Chot chose well. So he has a 17-man pool. There are injuries, which is just to be expected. But in the end, you'll choose 12, and I am sure we'll have 12 strong players remaining by FIBA Asia time. Ang Jones Cup ay tinuturing ni Gilas head coach Chot Reyes na major part ng ating build-up upang makabuo ng isang palaban na kupunan. Naunsyamin naman ang pagsali ng Pilipinas dito dahil sa gulong namamagitan sa Pilipinas at Taiwan, bunga ng pagkakabaril at pagkamatay ng isang Taiwanese fisherman sa karagatan ng Batanes. Ang Pilipinas ang host naman ng FIBA Asia Championships na gaganapin mula August 1 to 11 sa MOA Arena. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan.
Sa kaugnay na ulat dahil sa pagkakadiskarilang title defense ng Gilas Pilipinas sa 2013 William Jones Cup sa Taiwan, bukas palad na nag-aalok ng tulong si Serbian mentor Raiko Torman sa coaching staff ng pambansang koponan. At ang isa sa mga pwedeng ibahagi ng Barako Bull Energy Cola Team Consultant at Philippine Quintet ay ang kanyang expertise sa FIBA brand of play. May report si Ms. Nicole Ramos. Of course, everybody has to help the national team. That's our priority. Handaan namang oras si former national coach Raiko Torman na magbigay ng tulong sa Gilas Pilipinas team. Ito'y kasunod ng pagbawi ng Taiwan sa imbitasyon sa Gilas Pilipinas para magdepensa ng titulo sa William Jones Cup sa buwan ng Hulyo. Sa panayam ng PTV Sports, nagbigay ng suhestyon si Torman sa mga posibleng hakbang na dapat gawin ng Philippine Five para makahanap ng ipapalit sa naunsyaming Jones Cup participation. There is a national coach who is deciding about how to prepare the team, what to do, who can help him, who cannot help him. That's his decision, that's his call. Ibinunyag rin ng Serbian international basketball expert na hiningan siya ng tulong ni Gilas Pilipinas team manager Butch Antonio ukol sa possible tune-up matches kontra Barako Bull Energy Cola. Bagay na hindi umano niya tinanggihan. Butch called me, but he was also asking for some tune-up games with Barako Bull. But we didn't talk about my intention. Sa ngayon ay nagbabakasyon pa si Torman sa Serbia, pero anumang oras ay pwede umano siyang magbalik dito sa bansa kapag tinawagan ng Gilas Pilipinas coaching staff. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA, itinuturing na welcome development ni rookie guard Keith Jensen ang pagkakalipat sa kanya sa Barako Bull Energy Cola. Ito'y matapos na mabigyan siya ng sapat na playing time ni Coach Bong Ramos sa nakalipas sa Dubai Invitational sa UAE. Ang 6'5" Phil-American ay hinugot ng Barangay Ginebra San Miguel bilang 8th overall pick sa PBA draft noong isang taon, pero halos hindi siya nagamit ng koponan. Kaya naman nang matrade siya sa Barako Bull kapalit ni Josh Orbistondo, hindi niya pinakawalan ang pagkakataon na magpakita ng maganda sa ensayo at aktwal na laro. Sa ngayon ay patuloy ang pagsisipag sa training ni Jensen at nangako siya na gagawin ang lahat para makatulong sa George Chua franchise. Samantala, balik sa paghalungkat sa kanilang import list ng Pentron Blaze Boosters matapos na maunahan ng Rain or Shine Elasco Painters sa pagkuha kay Arizona Reed. Pinag-aaralan ng Pentron coaching staff ang kanilang talaan para sa PBA Governors Cup. Bukod kay Reed, ilan lamang sina Bobby Jones, Jimmy Baxter, John Millsap at DJ Kennedy sa mga inaasinta ng Blaze Boosters. Ayon kay team manager Hector Calma, isang import na kayang lumaro sa number 3 at number 4 positions ang kanilang hinahanap. Nais mo nilang bigyan ng mas malawak na karanasan at exposure bilang main slotman si rookie center Junmar Fajardo. Naniniwala ang Petron Accounting hasa pa sa 6'11" Cebuano Behemoth ay kaya na nitong maging pinakadominanting player sa PBA. Samantala, ibinunyag naman ni Calma na maaaring hindi nila isama sa pagpipilian si 2011 import Anthony Grundy sa height ng 6'3". Masyado manong maliit si Grundy para sa season-ending tournament na bubuksan sa August 14. Lipat tayo sa football. Patuloy sa pagpapalakas ng roster ang Philippine Azkals. Ayon kay team manager Dan Palami, inaasikaso na nila ang pag-acquire kay teenage striker Mike Ott bilang karagdagang dimensyon sa opensa ng koponan. Ganda ang credentials na bit-bit ng 18-year-old booter, lalo pat babad siya sa mga secondary football tournaments sa Germany. Nakapaglaro sa Junior Bundesliga sa München sa Germany si Ott sa ilalim ng Südwest team. Sa kasalukuyan ay bahagi si Ott ng TSV 1890 team na isang under-19 squad sa Munich. Sakaling makapasok sa lineup ng Philippine 11, tiyak na magbibigay ng dagdag na pangil sa atake si Ott kasama ang mga mainstay na sina Phil Younghusband, Chiefy Caligdong, Steven Schrock at Pat Rachel. Nakamakailan lamang ay sinusubukan sa right wing ni Coach Michael Wise.
We're looking forward to the entry at the first game for the country ni Mike. Importante para magkakaroon tayo ng rotation and of course para hindi rin mabasa ng mga kalaban natin kung sinong mga maglalaro at anong style ng laro ang meron tayo. Sa iba pang balita, dahil sa kanilang malawak na experience sa high-level international at local multi-stage cycling races, nagparamdam ng husto sa cycling competitions ng Philippine National Games ang mga riders ng Team LBC. At sa ginanap na 150-kilometer mass start race sa Tarlac City kanina, winalis ni na Rostom Lim, Ronald Oranza, Denver Casayuran at Mark Julius Bonso ang top 4 finish ng karera. Ito ang tinutukan ni Sports Radio Senior Correspondent Miss Judith Karingal at narito ang kanyang report. Mga kabataang siklista ng LBC MVP Continental Team nagbigay hudyat na sila na nga ang future ng Philippine cycling matapos na madumina ang elite at under-23 category ng road race mass start ng POC-PSC Philippine National Games Cycling Competition dito sa Tarlac. Pinakyaw ng mga bataan ni American coach Chris Allison ang first 4 places sa mapanghamong 150-km trek sa San Jose, ang venue ng Ronda Pilipinas Eliminations. Mula pa lamang sa first loop ng 7-lap rolling terrain race, bumandera na ang buong grupo ng LBC, kinontrol ang tempo at hindi hinayaan ang tangka ng 60 other riders kasama ang kapwa Continental Team ng 7-Eleven at D-Mobile ni na Joel Calderon at Oscar Rendole. Solo na tumawid sa Tarlac Recreational Park finish line si Asian Junior Championship bronze winner Rostom Lim sa tiempo na 3 hours, 59 minutes, 48 seconds. 42 seconds ang lamang kay teammate Ronald Oranza at 44 seconds sa isa pang LBC rider Denver Casayuran. Fourth, ang isa pang miyembro ng LBC, Julius Mark Bonso, kasunod si Raymond Lapaza ng Mindanao at 7-Eleven by road bike sa Harvey Sikam sa 6th place. Ang mga top finishers, 19 sa elite at under-23 at 15 sa juniors, ang magpapatuloy sa karera Webes sa 30-km individual time trial kung saan tatanghalin ang Philippine Road Race Champion at pipili ng top 6 na mairerekomenda sa Philippine Sports Commission para maging national athlete. Hindi na sumali ang iba pang veteranong siklista katulad ni John Paul Morales, Ronald Gurantes, Alfie Catalan, George Oconer at Lloyd Reynante matapos na sila ay manalo na ng gold sa truck races kahapon sa Quezon City Velodrome. Samantala sa iba pang resulta ng road race sa araw na ito, na naig si 7 Mark Bordeos ng Pangasinan sa 90-km junior event kung saan nag-silver ang double track champion na si Jester Mendoza ng Cavite. Si track 1-km individual time trial gold winner sa women's division Joyce Del Socorro ng Philippine Air Force ang kumuha ng panalo sa women's 70-km race, yan din po ay mass start. Para sa POC-PSC Cycling Philippine National Games, Judy Karingal, Telebisyon ng Bayan. Samantala, dahil sa paghahalal sa kanya para sa ikalawang termino bilang party list representative, tila lalong sumidhi ang kagustuhan ni LPGMA Head Arnel T. na ipagpatuloy ang pagsuporta sa sports, partikular na sa kanyang paboritong cycling. Si Congressman Arnel T. ay isang masugid na cycling enthusiast at siya rin ay ang may-ari ng tanyag na LPGMA American Cycling Team. Pero hindi lamang sa cycling tutok ang grupo ni T dahil plano rin nilang tumulong sa iba pang sports. Nagbabalik si Ms. Cristabel De Leon. Isang araw matapos na iproklama ng COMELEC bilang isa sa mga nanalong party list groups sa nakalipas na halalan, naglatag ng mas malawak na plano para sa cycling at iba pang sports-related program ni LPGMA Congressman Arnel T. Ayon kay LPGMA American Vinyl co-owner Eric C., mas lalo nilang pag-iibayuhin ang suporta sa mga siklista, bagay na may 6 na taon na nilang ginagawa. Samantala, isa naman si reigning Ronda Pilipinas champion Irish Valenzuela sa mga natutuwa sa pagkakaloklok kay T bilang party list representative sa ikalawang sunod na pagkakataon. Kwento ni Valenzuela, may malalim pang plano para sa kanila ang LPGMA American Vinyl, bagay na makakatulong ng malaki sa pagtaas ng antas ng pamimisikleta sa bansa. Proud na proud po sa sarili mo kasi talagang kahit saan ka po magpunta, talagang tinatawag ka na
Idol, ang lakas mo ha, ang galing mo. Sabi, disiplina lang sa sarili at saka tiwala lang sa Panginoon, pati sa mga ka-teammate, ka-coach, saka sa family. Bukod sa pag-conduct ng ilang cycling races kada buwan, balak rin ang pamunuan ng LPGMA American Vinyl na tumulong sa iba pang sports na tinatangkilik ng mga mahihirap nating kababayan, tulad ng marathon at softball. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. At ito yung mga panahon na nami-miss ko si Paring Snowball. Kung kailan pa naman medyo tayo parehong a bit under the weather. Medyo tinitipon-tipon. Alam mo ba kung nasa? Diyan lang yun. Alam ko, medyo na-traffic dyan banda sa may Cavite. Layo nun. Kaya, well, hopefully makahabol siya para sa ating mga text, Twitter, at marami pang iba. Facebook, Sa syempre. pagbabalik yan ng PTV Sports. Hi, I'm OJ De Los Santos of the Philippine Typhoons. Come on, Cebu and my kababayans, watch me on home court. Okay. Ang PTV Sports. Kung kailangan ko ng barako, Bull. Kaya Wala tayo sa energy, tsaka ano eh. We're making the most out of whatever lumalabas sa atin. But, ito po tayo sa segment ng iSport. Magandang hapon sa iyo, Tabel De Leon. Yes, na nahihiya siya ngayon, no? At just waiting for us na, ano ba, masagot ang lahat ng inyong mga text sa lubos ng aming makakaya. So, how can they send, partner? Of course, they can follow us at facebook.com/PTV4Sports or twitter.com/PTV4Sports, PTV Sports at mail.ptv.ph. At kung gusto naman nila gumamit ng text, just type in radio space SR space your name space your message and send it to 2311 for Globe and Touch Mobile. 350 naman pag ikaw ay smart or talk and text. Iyon. And maraming salamat kay PBA Commissioner Chito Salud sa pagbibigay sa atin ng pagpapaunlak ng ating request kanina kahit na siya ay medyo busy at maraming ginagawa dun sa kanilang opisina, no, para makapasok tayo at makapag-interview. Ako yung interview namin kanina no? Pero medyo kakatay-katayin muna natin. Something to do with our preparation sa FIBA Asia, yung ating Team Pilipinas, a.k.a. Gilas Squad. Okay, text, basa. Text muna tayo, sabi niya, Sir, bakit puro boxing na lang yung priority sport? Di ba dapat mas mag-focus tayo sa team sport kung saan mas may pag-asa tayo? Team sports po kasi makikita you. Makikita. Well, kasi partner, unang-una, yung boxing kasi, as compared sa teams, ano ba to? Pro or, most likely, ano to, no? Amateur, yung mga ano. Okay, ganito yan, partner. Kasi, kaya boxing, unang-una, we know very well na pagdating sa Olympics, medyo yung boxing ang maganda yung chance natin to win medals and it has been proven in the past. Ano? Yung pinakamataas nating medalya na nakuha sa Olympics ay silver. At yan ay dalawa, courtesy of Onyok Velasco at saka si Anthony Villanueva. No, dalawa. So, well, yung nakapantay dun, wala pa. No? So, boxing pa lang talaga yung malaking chance. And, team sports, tama ka. Dito kaya, sino nga ba yun? Wala na. Dexter 56. Ito, wala siyang pangalan. I agree, partner. Kaya lang, ang problema kasi, medyo yung budget natin parating kulang. Tsaka siguro yung training na din. Oo. Yung quality ng training as of now. Yun. Ng mga teams. Di ba, sana kung yung biyahe international, di parating may piso fare, na kung saan I'm a big fan. Ako din. Di ba? Sana ganun. Ano naman natin ang pagpunta ron? Yung pamasahe, hotel, di ba, pagkain. Yung pagkain yan, di basta-basta pwede ng mga instant noodles. Tsaka ang ano yata nila with the team sport, pagka pinadala sila sa ibang bansa, considered as one gold lang. Sila. Although, syempre, ang consideration doon is that hindi yung one gold lang, kundi yung dami ng nanonood sa sport na yun. Like baseball, marami tayong mga kababayan na mahilig sa baseball, football lalo. Diba? Lalo na ngayon. Lalo na ngayon, di ba? So, ganun. Ang madalas na sitwasyon kung bakit yung mga team sport natin
hirap na makakuha ng suporta. Not because ayaw suportahan, but because medyo yung ang problema. Tama, Tabel? Sa sport namin namimiss si Snow? Dito lang. Sa show lang ka namin namimiss. Magtatampo na yan. And what a time for you to be absent. Hindi, okay lang yan. Ganun naman tayo rito, relievo. Yes. Diba? Yan, kahit na medyo yung boses natin, paubos na. Okay, go. From Dexter Peter, tanong ko lang po, malilipat po ba ng team si Dondon Hontiveros? Uy. Ano po update kay Dondon? Bakit naman? Diba? Ang ganda ng lalaro niya, ni Dondon Hontiveros with Alaska. It seems that yung Alaska is very happy. With their team. With their team. Tapos ng champion pa, bakit mo gagalawin? Diba? And Dondon was an integral part of that champion team. No? Last conference, yung Commissioner's Cup. Kaya tingin ko medyo malabo yan. Tsaka tingin ko ngayon pa na sobrang lumalakas ang Alaska. Yan. Okay, tayo, 2-0 na. Yes! Wala pa tayong tinatawagan. Handa ko na yung mic. Sabay yung mic natin dito. Handa natin na baka sakali. Ito from Texter 6241. Update po sa 2014 FIFA. Puro na lang kasi boxing ang news Siya rin ata yan Pero may update ba tayo sa 2014 FIFA? Nako, I would love to call si Mr. JP Manahan, yung ating well-known blogger and sumusubaybay ng football. Kasi alam naman tayo rito, meron tayong tinatawag na beat. Diba ako? Yung basketball, boxing, si Snow, basketball, boxing, ganun din no? Boxing din. Si Tabel, si Meg. Tennis, swimming, dance sport. Kanino ba, Tabel, yung football? Sa atin? Football kay Tabel. Ikaw bala, meron ka update? FIFA. Yung kanina nasa report. Well, siguro napanood na yun. Ni dagdags for sino ba yun? Ascals. Ayan. Hindi, yung tinatanong niya is FIFA World Cup. 2014. Mamaya, itanong natin kay parang gusto kung sino yung pwede nga tawagan tungkol dyan sa FIFA World Cup. Ayan. Galing kay Renato Aqua Jr. Tanong ko lang po kung magpapadraft na po si Jet Vidal ng Perpetual Delta. Ask ko rin po kung matutuloy po si Asi Taulava sa BGSM. Asi Taulava sa BGSM? Well, napapabalita. So, una yung kailangan ng Ginebra is a big man. And Asi Taulava is a big man. A big man. Which is nag-perform siya. He has a big heart. Kasi nalito ako. Palaban yan si Asi. Diba? Pero ang galing niya sa beer man. Oo. Diba? Siya ang nag-lead sa team nila sa ZAS. Well, yung mga kalaban naman din, siyempre, yung kanilang, with all due respect sa ABL, siyempre, yung mga kalaban naman nila dun. Although, meron 2 imports, bawat team. But yung kanilang quality of games of opponents, malayo sa PBA. But, I'm saying na hindi pwede si Asi sa PBA. I believe na kung meron bang one big man na dapat habulin ang Ginebra, it has to be Asi Taulava. Ang problema, yung kanyang playing rights is still with the Meralco Bulls. Diba? At sabi ng Meralco, hindi pa pwede na ganun na lang ang kailangan. May kapalit. Diba? Ikaw, sino bibigay mo sa Ginebra? Sa ngayon? On the spot, nalagay siya, ibabalik. Ikaw ang team manager ng Ginebra. Pinahirapan kita yun. Sige. Team manager, ito si Asi. Sino gusto mo? Sinong bibigay mo dyan? Ang ibibigay ko kay Meralco. Siyempre, kung BGSM ako... Draft pick na lang para safe. Oo. Pwede yun, draft pick na lang. Pwede rin si... Future draft pick. Sino? Sige. Gusto mo pangalan? Huwag na. Sino? Yung mga big man. Pero I think okay si Asi Taulava pag nakuha nila. Kasi at 40 talagang very strong pa siya in terms of... At least for mga 1-2 conferences, pwede. Subukan nila. Asi Taulava for Ginebra. Pero wala pa tayo, wala tayong report na gano'n, Wala pa. Kasi si Asi right now is with the San Miguel Beerman. Alam naman natin na ang may-ari niyan is may-ari rin ng Ginebra. Okay? Yes. Nasagot na natin. Ilan na? Ilan na, Well? 3-0 na. Sige, winning streak. Hindi, yung World Cup, wala pala tayo. FIFA World Cup. From Paul Abad, magandang hapon, Boss No, Miss Meg, Miss Nicole, at Sir Dennis.
Ano po pala update kay Williams and JD TNT? Pabati po pala sa Abad family ng Rojas. Yan. Good afternoon ng Rojas. Well, ganun pa rin. Si Kelly Williams nasa States at nagpapagamot ng kanyang blood disorder, di ba? Yung kanyang sakit. Well, si Jared Dillinger, yung kanyang aksidente pa rin. No? Yung nangyaring car accident, yung pa rin yung kanyang iniinda. And we've heard na mukhang for the rest of the season, medyo mahihirapan si Jared Dillinger. From Vin Vibara 47, gandang hapon, Sir Snow, Dennis, Mameg, Tabel, and Nicole. Pabati naman po yung mga tropang Azpog sa paring Dudes Vibar family sa Alabat. Saan yan? Alabat? Sa Alabat. Oh. ALABT. Hi there, mula Pero wala kay siyang Vin question. Vibar 47. Wala ko yung idol niya. 47. Si MC47. MC47. Okay. Next, Facebook, meron ba? Wala eh. Baka meron Wala na. tayong connection. Patay tayo dyan. And, well, siguro ano ba tayo? Let's take a quick break, direct. And when we continue of our program, PTV Sports, via our I segment, ang ating mga Facebook, Twitter, email, at ano ba? Twitter, Facebook. Text. Yeah. Nasagutin po namin. So, magbalik ng PTV Sports. I am Rob Dozier watching PTV Sports every day. Pagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa. PTV Sports. And wala pa rin tayong connection right now. After 10 years. Yan, di mga ano to, siguro mga 6:30. Magkaka-connect tayo. Uy, nga pala, salamat kay Robert Garcia, yung trainer ni Brandon Bambam Rios. Yes. Kilala mo yun? Bambam Rios? Si Brandon Rios. Oh. Yung boxer. Yung boxer. Mexican boxer na makakalaban. Mexican-American. Mexican-American boxer na Nalaban heavy puncher, kay diba? Manny Pacquiao. Well, heavy puncher sa 135 sa lightweight division, but not in the division of Manny Pacquiao sa 147. I doubt it kung siya'y magkakaroon ng magandang chance rito. But still, tayo po yung pinagbigyan ng kanyang trainer na Robert Garcia. Kanina, nakausap natin. Very amiable. Actually, I called them media darling, si Freddie Roach at saka si Robert Garcia. Dahil yung dalawa, napakadaling ma-interview anytime. Lalo si Freddy, alam mo ba si Freddy dun sa ating sports radio program, ay any time na within my program, yung 2-hour program natin, yung 6 to 8 every morning, ano lang, isang Freddy, can I talk to you and let's have interview? Yeah. Okay, alright, sure. Ganun lang, kadali. Malakas ka doon. Hindi naman, ganun talaga siya. It's not that yung parang malakas tayo, pero talagang ganun siya. That's nice. Meron nga hinaharang yung hinihingi number. Binibigay sa akin ng mga kasama niya yung wildcard gym number. Nasimplehan ko, Freddy, is this your number? No, is it? Wow, na. Ayos na. Kaya within the week, si Freddy ron siya man ang ating makakausap sa sports radio dahil kanina nga ay sinimulan po natin yung pag-cover nitong bakbakang Manny Pacquiao versus Brandon Rios by talking with Robert Garcia. Alam mo, sabi niya, sa ngayon, pinakamagaling na trainer, si Freddie Roach. Yun ang sabi Agree niya. naman ikaw. Oo, pareho sila magaling. Pero sabi niya, ito talagang halos siguro, kung ma-imagine ko, nag-uumusok yung ilong. Tagalogin yun lang. Ang problema kay Freddie ngayon, sa kanya ngayon, negosyo na eh. Ako, wala akong pera, walang negosyo, hindi ko iniisip yung gusto ko lang. Very passionate ako, gumigising ako ng maaga nang pupunta sa gym, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi dahil gusto kong maging best trainer in the world. Ngayon, ikaw, parang ganun, ngayon, ikaw, Freddy, ang best. Pero antayin mo ko dahil ikaw, puro negosyo na lang. Nakaupo pa. Excuse me po. At meron tayong Ayun, nakita. may guest tayo rito. May special guest tayo. Bilisan mo dyan. Hindi na kailangan. Nagme-makeup ka ba ba? Wala namang difference daw. Ito na. Ang kapatid ni Goma. Goma Season. So, bad ones in the house, direct.
Halakpakan, direct. Yeah. Wala nang boses. Pero wala rin tayo internet. Wala nang warangan. Buto na Pero internet. naman, kinuha ko yung trabaho mo. Sige. Mahal na mahal ko ito si paring Snowbado. I love you too, Dennis. Buwan. Wala internet? Mahahalata. Ano ba? So, di kwentuhan lang Ay, kayo. si Meg, gitna ka. Kumain ka. Ano lang kami? Sandali. SS. Kukonect Sobrang salita. Kuha Ibig sabihin nun. Kuha tayong internet kay Aya. Ikaw, Kay Aya. Okay, anyway. So, okay, so ano na? Excuse me po. Ano na pag-usapan nyo? Uy! Ano? May... Bati ka mo. Ay, magandang hapon po sa inyo lahat. Pasensya na ho kayo. Kung meron ho kayong nasa lubong na umaharurot sa harap nyo na bios na kulay pula, ang plate number ay TEI. Uy, akin yun. Ako yun. Okay. Anyway. Ano, balita ko ano may speed limit mo? Speed limit? Hindi, wala. Wala tayong speed limit. Ito na. DX nga pala. Ito, may internet na ako. Nakakonekta ako. Courtesy of Aya Makalma. Ito muna. Masahin natin. Sabi ni Daf Lipatan. Good afternoon, Sir Snow. Dennis, ganda, gorgeous pang Meg. Hindi ko yun. Parang wala naman sa script yun, Ba't di mag-miss ito, no? Ha? Kasi di ba nasa FHM? Ano pangilan nga? Pang 155? Hindi, di ba? Pwede. 155 sa Visayas Avenue lang. Pwede yan sa Muse ng San Meg. Ganun. Any update po ba sa Gilas team? Ano pong gagawin nila since hindi nila ma-defend yung crown nila sa Jones Cup? Happy 56 monthsary sa Yapster Club 18 and I know masaya tayo sa good news na pinaka-love natin si JC. Hello din sa ibang mga SMC planets dyan. Pwede po bang makapag-request ng fan sign from Miss Meg and Nico? Sure. Okay. Oy, yung Gilans kanina, meron tayong interview, story with Commissioner Gito Salud. Sabi niya gano'n. Yaan nyo na yun. Kalimutan na natin. Mag-move forward na tayo. Nag-sorry na. Sorry. Sino ba yun? Hindi naman nag-sorry. Sa iba yun eh. Sa iba ba yan? Si ano yun eh. Yung sa rape yun eh. Baka na may na-hospital. May na-hospital. Na-hospital, di makagalaw. Iba naman yun. Iba ba yun? Okay, eto basa tayo. May tanong dito. Dito sa Twitter ko muna kayo magpadala. Si Rox Aranzaso, si Roxy Foxy. Uy, may tsura yung picture niyo. Diba, no? Inspired ka na naman. Follow. Okay, anyway. So, kailan ang start ng third? Ito na, meron na tayong internet. Dumating nakadikit sa akin yung internet. Kailan po start ng third conference ng PBA? August 14. Araw ng, numero ng mga puso. Numero ng mga puso. Okay, so meron na tayong internet. So text pa rin, Twitter pa rin. Pakita natin direct. Ito pala yung director natin. Okay. Ang sabi ni Carlos Magallanes, ayan, dumating na si Idol. Halika na, Halika na. Snow lang inaantay. Nararamdaman ko na may concern yung konti, Konti lang. Okay, may pumasok pa yung dalawa na mga messages sa Twitter natin. Ang sabi ni John Paul. Oy, si Sabi niya, John Paul. better late than never. Nandiyan na pala si Snowbado. Ba naman, hinahanap ka. Salamat, Idol, Oy, John Paul, may update kami kanina sa Ascals, So, si Mike At, no? Hindi ko alam kung kailan itatap, no? Pero umaasa si Mr. Dan Palami, ang team manager ng Ascals na baka hopefully maisama nila dun sa maisingit nila sa roster, no? In the next few tournaments, no? Roster. Na sasalihan, no, ng ano tawag dito? Ng Ascals, okay? At ayan, basa pa tayo. Text na tayo, Megs. From Ryan Alfie, Papa Dennis, ang galing mag-host. Sumagot ng mga tanong. Mapalitan si Paring Snow. Pabati sa asawa ko kay Wena. Ryan, wag naman. Ako mawawala ng trabaho pag niyari natin si Snow. Well, dito wala tayong yarian, Love namin isa't isa. Dito wala, ang ganda. Tsaka tsaka si hindi, si Dennis, alam ko Waterloo nito eh. Basta TEI Ayusin mo Coaching pula, TEI. Okay. Wala akong boses. Talagang bumanat pa rin tayo. Salamat Dennis Sabi ko sa'yo, mag-ready ka eh. Diba? Pabigla-bigla. Ready naman tayo always. Okay. Kailangan masayaran nito. Direct. Randy Malana, ano sabi ni Randy Killer Malana? Smile Dennis, magaling po ba si import ng Alaska? Hi sa super gandang Meg Nicole Tab at sa dad na mom ko sa Chicago. Nood sila now via internet. Salamat, buti po kayo, may internet. Ang sabi ni Coach Luigi Trillo, he's a stud. Showtime. Showtime daw. Itong si
Wendell McKinnis. Makinis kaya, no? Tsaka ano siya, no? Yung highlight po niya, pag hinanap niyo sa YouTube, puro dakdak talaga, no? Na hard slam. Bakit si Tony Mitchell? Oo, yun lang. Puro ganun-ganun din. Normally, pagka puro dakdak, pag puro dakdak, yun na yun, eh. Di ba? Yun lang yun. Parang spad web. Di ba? Yeah, this yung spot web, may laro talaga. Oo. Ang isa lang nakita ko lang na sa local, na magaling dumakdak, pero magaling din opensa, si KG. May 3 points, di ba? Pwede. JC Intal, siguro, pwede rin. Okay. Hi, JC. Salamat sa panonood. Ayan. Yung pick up ni James Shop, nasa kanya na. Okay. Kinapos na ho kami ng oras. Pasensya na ho kayo. Medyo na-late din ako. Meron lang akong ka-meeting. Medyo yung lagay na yun. Mga 3/4 ng show. Medyo. Last 2 minutes siya, oh. Ayaw mo pa. Hindi, pinaparamdam ko lang yung pagka-miss nyo sa akin. Di ba? Dito Pero na-miss mo ako. Dito sa show. Okay. Ikaw, doon sa taas. Anyway, thank you na tayo, Meg. Mag-thank you ka na sa mga sponsors mo. Take the floor. Ay, Mr. Amis Huwag ka may ikahiya. Pwede nga, pink ko. Ano? Ay, ito Mr. Amis naman ng Amazing Playground, Salamat, Amis. Axel, PBA Lifestyle Shirt, Baracabula Energy Cola, at saka of course kay Miss Zen, MJ Torres ng Zen Institute. Doktor. Ikaw, Denise. Congratulations kay Arman Carandang, yung assistant editor ng malaking mama ito. Pulse Journal, kaibigan natin. Diyan sa Tanawan, Batangas. Hopefully bukas makapunta tayo dahil binyag nung kanyang first and only, deklarasyon niya, only child. Only declared. Malamang kasi laki niya yung anak niya. Child. Malaki yan. Player yan ng chess. And my wife, Queenie, I love you. And Z. And Bebe Bea, Lance, sino ba? Si Bunso. Ayan. At saka CJ. Okay. Wala! Pwede na ako! Salamat po sa Baracabula Energy Cola, Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Mr. Rafi Casha, Mr. Jay Lianos, at kay Ma'am Cherry. Salamat po sa inyo. Baracabula Energy Cola. Salamat sa Access 316. Mr. Will Ortiz, Philip Gono, Mila Rosa, Jacob Malabas, at Abinaw, Access 316. Thank you. Ninong Renato Livio ng Rally Tours and Travel at kay Doc MJ Torres ng Sense Institute. Uy, nasagot namin, ha? Oo, isa lang. Hindi. Hoy, sige na, may tumatawag sa akin. Si Papa James Shop. Ako po ang Unicorn Snowbado, ha? Megs Yosoy. Dennis Principe. Magandang umaga na, Global. Nasa iyo pa ako ngayon, pero sinagot ko yung tawag.